Bakit nilikha ng Diyos sila Adan at Eva? Alam niyo po, marami sa atin ang iniisip, no, yung kwentong Genesis 1, Adam and Eve, parang pambata lang. Yes, ako rin, ganun yung iniisip ko, no, para siyang kwentong pambata lang nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, mula sa putek, mula sa putek si Adan, or mula sa lupa, or mud, no, hinugis ng Diyos, hiningahan. Pagkatapos si Eva naman mula sa tadyang ni Adan, no? Parang kwentong pangbata. Pero kung isipin niyo pong mabuti, hindi lang siya para sa bata. Para din po siya sa mga adult. Para rin po siya sa mga matatalinong mga tao. Para din siya sa mga theologians. Napakalalim po ng Genesis chapter 1. Hindi po siya basta lang kwento. Dito po natin matatagpuan ang purpose ng sangkatauhan. Dito po natin makikita ano yung nasa isip ng Diyos. That's why we have to theologize. Kung meron pong philosophize, ibig sabihin nagpi-philosophy ka, no? Philosophize. Theologize naman, nagti-theology ka, no? Inuunawa mo mabuti, ini-interpret mo mabuti yung mga talata. Ano ba yung nasa isip ng Diyos during this time? At makikita po natin sa mga maikling talata lang po na ito, Genesis chapter 1, 26 to 28, kung ano yung nasa isip ng Diyos. Ano yung plano ng Diyos. Isipin niyo po yung Genesis chapter 1, 26 to 28, tatlong verses lamang po ito. Pero jump pack po yan, no? Nakapaloob na dyan yung plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ano yung original design? Ano yung original plan ng Diyos? So, dito po makikita natin, sabi dito, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness. So, nilikha ng Diyos yung tao ayon sa kanyang imahe, ayon sa kanyang wangis. Doon pa lang, pang isang taon ng talakayan, no? Ano ibig sabihin ng image of God? So, dito po, mga nakaraan, kung napanood nyo yung mga devotions natin, no? First 5 devotions natin this year, dito po sa series natin na Bible Characters Edition, no? Nakita natin pundasyon ng lahat. It all started with God, with who God is. Pag hindi natin naunawaan yung pundasyon na yon, ang hirap unawain ng Biblia. Maganda po panoorin nyo, no? Yung mga talakay natin about the image of God. Pero dito po sa maikling video na to, gusto ko lang emphasize yung image of God. May kinalaman ito sa creativity ng Diyos. Yun po yung nasa immediate context. Kumbaga, pag sinabi natin immediate context, makikita mo agad dun sa Genesis 1. Pag binasa niyo yung Genesis 1, paulit-ulit pong sinasabi doon na God created. Paulit-ulit lumikha yung Diyos. So, ang conclusion natin, ang Diyos ay malikhain. Kaya nga po siya tinatawag na creator. He created the creation because He is creative. Ngayon, kung nilikha niya yung tao ayon sa kanyang imahe, yung tao rin ay creative. Kaya po, mga kapatid, lahat ng naiisip natin, dapat yan ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos. Kasi yun naman talaga yung original plan ng Diyos. Yun yung original intention ng Diyos. Bakit tayo creative? Bakit tayo kayang gumawa ng cellphone? Kaya magtayo ng magagandang mga struktura? Kaya natin magtayo ng tulay? Kaya natin gumawa ng barko, ng eroplano, ng mga truck, ng mga we can paint. But yung mga hayop walang creativity, puro instinct lang sila. No? Kaya nilang gumawa ng napakagandang pugad, yung mga ibon, no? Napakagandang pugad. Pero they cannot develop. Hanggang doon na lang yung kaya nilang gawin. Kung ano yung instinct na binigay sa kanila, yung nature na binigay sa kanila ng Diyos, hanggang doon na lang yon. Why? Because they don't have creativity. Tayo may creativity. Bahay natin nagde-develop, no? Technology natin nagde-develop. Now, sa lahat ng development ng ginagawa ng tao, kahit sa pagluluto man yan, lahat yan dapat nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. That is the plan of God from the very beginning. Nung nilikha niya ang lahat ng bagay, ang comment ng Diyos lagi, it was good. It was good. He was pleased. Natutuwa yung Diyos sa lahat ng kanyang nilalang, sa kanyang nilikha, sa bituin at araw, sa mga galaxies. Sabi niya, it was good. It was good. Kaya po, dapat sa lahat ng ginagawa natin, pinagbubuti din natin. Alam niyo po kapag may mabuti kang ginawa, di ba? Kung may ginawa kang mabuti,
Kapag yan ay good, masaya ka. Meaning to say, the purpose of all creation is to make God happy. Kaya pag may ginawa kang mabuti, natutuwa si Lord. Kahit painting yan, o pag masarap na lutuin. Pag ginawa mo ng mabuti yan, talagang nag-effort ka, pinasarap mo, pinatikim mo sa asawa mo, sa mga anak mo, tapos maganda yung pagkakaluto, natutuwa si Lord doon. Alam niyo po, kahit yung mga anak natin, pag gumagawa ng mabuti, nagdo-drawing, sumasayaw, natutuwa tayo. Kasi pag gumagawa sila ng mabuti, tayo bilang mga magulang, natutuwa tayo. How much more yung Diyos na siyang lumikha sa atin? Every time we do something good, God is happy. And that's the purpose why God created Adam and Eve and eventually humanity. So, dito po sa extra devotion natin na ito, no? Kung hindi nyo po napapanood yung devotion natin, Who are Adam and Eve? Pwede nyo pong balikan. Kasunod lang naman po ng video na ito yon. Para po mas ma-appreciate natin ano ba yung plano ng Diyos. Ano yung original plan ng Diyos? Bakit niya nilikha si Adan at Eva? Dito po sa devotion natin, matutunghayan natin ang intention pala ng Diyos ay punuin yung buong mundo ng kanyang imahe. Punuin ng mundo ng iba't ibang mga bansa. Punuin yung buong mundo ng mga ethnic groups, iba't ibang mga bansa. Bakit po? Kasi gusto ng Diyos mapuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang buong mundo. At tayo po, yan po yung, kung ikaw ay Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, congratulations kasi nasa proseso ka na ng pagbabalik doon sa original na intensyon ng Diyos. Lahat po tayo merong biyahe. Biyahe patungo sa original plan of God. And what is that? To bring glory in all things we do. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon, I hope meron kayong natutunan sa devotion natin na ito. Pakatandaan po natin, lahat po ng gagawin natin sa isang buong araw na ito, bukas at sa mga susunod pa, lahat po ng ito ay dapat ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos. Yun lamang po, see you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.